ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapin 12 pesos sa diesel ug kapin 15 pesos sa kerosene ang big time rollback sugod ugma. Apan gasolina, musaka ang presyo. Retrieval operations alang sa mga natrap sa tunnel sa Panabo City nga gituuhang nag-treasure hunting gihunong na sa otoridad. 82 anyos nga lalaki patay human nalakip kasunog sa iyang balay sa Cagayan de Oro City. Pipila ka kongresista ug opisyal sa BSP ug AMLAC gireklamo sa bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Mans Carpio sa pagpagawas sa ilang bank records sa impeachment proceedings. Pagpangawat sa usa ka tindahan sa Zamboanga City sa pool sa CCTV, 10,000 pesos nga reward money gitanyag sa makatudlo sa sospek. Og US President Donald Trump ug pipila ka US officials gihiklin human dunay namusil nga lalaki sa White House. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gihunong na sa otoridad ang retrieval operations sa mga natrap sa tunnel sa Panabo City sa Davao del Norte. Ano yung report ni John D. Esteban? Stop! Sa video, makita ang panisuray nga pagluwas ni Fire Officer 3 Mark Joe Fernandez sa Davao City Fire District Special Rescue Force sa mga natrap ni ining laom ug huot ka tunnel sa Upper Likanan, Panabo City, Davao del Norte nitong April 23. Alas 12 sa udto kini nahitabo apan na-report sa otoridad alas 4 na sa hapon. Stop! Unang na-recover sa mga kaubanan ang patanglawas sa usa ka 59 anyos nga lalaki sa mismong adlaw sa pagkahitabo. Samtang laing 59 anyos sab ang napalgan niadtong Biyernes sa mga responders. Pagka April 24, gi-shift na ngadto sa retrieval gikan sa rescue operations. Treasure hunting, allegedly mo to i-report sa mga tao dito kay nagbuhat man sila o tunnel na ang giingon dito is mga estimate nila is 270 feet. So pag-abot mo sa area map is naanay isa ka body dito na retrieve sila mga kauban and ang isa na nagkuha sa nag-retrieve is wala na siya kabalik. Sumala sa fire marshal base sa investigasyon na inibuto sa sulod sa tunnel nga posibleng tungod sa naipon nga delikado nga mga gas. Base sa na-detect sa air monitoring device na ay ammonia o carbon monoxide sulod sa tunnel nga pulos delikado o galing masimutan sa tao. Contain man ko dito ang mga fumes. So wala sila blower na mukuha sa mga gas dito sa tunnel para mo gawas. So nag-accumulate dito ang mga toxic gases. Pag once na magkaroon ng spark, mo butugin na siya. Apan adlawng Sabado, gihunong na sa otoridad ang retrieval operations alang sa tulo pa ka lalaki nga nawala. Tungod delikado na kaayo alang sa mga responders ang tunnel. Gumikan sa hulga sa nasangpit nga mga makahilong gas. Hangtod karon wala pa gihapon nakitaan ang mga biktima nga nag-edad og 39, 75 ug 63 anyos. Sumala sa Panabo City Fire District, walay permit ang pagkalot sa lugar sumala sa barangay. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa hitabo. John D. Esteban, One Mindanao. Gireklamo sa bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Mans Carpio ang pipila ka kongresista ug opisyal sa BSP ug AMLAC human gipagula ang ilang bank records sa impeachment proceedings. Ani report. Mipalag karon ang bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Manasseh Carpio. Human gipagawa sa impeachment hearing ni adtong Abril 22 ang kapin 6 billion pesos nga mga transaksyon sa bank accounts nilang magtiayon. Sumala sa Anti-Money Laundering Council, kadudahan ang maong mga transaksyon tungod sa kadako sa kantidad. Adlawng Lunes, gireklamo ni Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office sila BSP Governor Eli Remolona, AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura ug House Justice Committee members. Tungod matud pa sa paglapa sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law ug Data Privacy Act.
Nagkonsabo matod pa sila aron illegal nga ipagawas ang mga classified confidential banking record sa magtiayon. Absolute ug walay exception ang pagbawal sa pagpagawa sa bank records nga nakuha sa AMLAC. Apan buwelta ni Congresswoman Laila De Lima, wala sila gisupak nga balaod tungod dili matud pa kini sakop sa mga gibawal sa impeachment proceedings. Mga opisyal ug empleyado sa mga bangko lang ang gibawalang magpagawas og bank records. Apan gipunting sa abogado ni Attorney Manscarpio nga si Attorney Peter Paul Danao nga nahimong inutil matud pa ang mga balaod nga mismo ang Kongreso ang nagpasa niini nga sila sab mismo ang milapas sa balaod. Para saan pa ang mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin? Di ba? Di ba parang awkward, di ba? Mambabatas ka pero hindi mo sinusunod ang batas. Ang problema kasi hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Ginasulian pang makuhaan og pahayag ang uban pang gireklamo ni Carpio. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pa mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Usa ka 82 anyos nga lalaki patay. Human nalakip kasunog sa iyang balay sa Cagayan de Oro City. BFP padayon ng investigasyon sa hitabo. Ani ang report? Usa ka dagong sunog na sab ang miulbo sa mga kabalayan sa Adela Subdivision sa Barangay Kamumanan sa Cagayan de Oro City pasado alas 10 sa buntag adlong Domingo. Sa video nga kuha ni Pia Alisa, makita ang dakong kalayo samtang ginalamoy ang mga kabalayan sa lugar. Paspas nga mikatag ang kalayo tungod gama sa mix of light materials ang mga balay. Sumala sa mga nakakita, nagsugod ang kalayo sa panimalay sa usa ka Eddie Del Rosario, diin gituuhan sa iyang mga silingan nga nagluto atong tungura. Wa niya na bantay kusog naging kalayo. Nagsingkita pa siya tabang. Wa na may muduol kay ang mga wire nga putol naman. Daling gisaka sa ikaduwang alarma ang sunog tungod sa dikit-dikit ang mga balay sa lugar. Gani na damay pa sa sunog ang usa ka kapilya. Sumala sa BFP nga nagpalisod sa ilang operasyon ang gamay nga dalan ug ang daghang mga sikad nga nakaparking sa lugar. Kung nakaulbo na siya pag-ayos sir, kay tungkol sa kainit sa panahon, kusog ang hangin, muna siya nga nang damay sa pila kabalay nga ito yung sa luyo. Way swerte sab nga namatay ang tag-iya sa balay kung nasa nagsugod ang kalayo nga si Eddie Del Rosario, usa ka 82 anyos. Human matud pa nga mibalik kini pagsulod sa iyang nasunog na nga balay. Na-recover ang pateng lawas ni ini sa CR sa second floor sa iyang balay. Nakagawas na daw to, inya ni balik pa man. Balik siya. Muna siya yun ang hinungdan ka sa gara, yun maapil ka, matrap ka, labi nang di nakakabantay nga. Ang imo dayong luyos dapita sa imong giagian, gikaon na po sa kalayo. Sa karon, padayon pang investigasyon sa BFP sa hitabo aron matumbok ang tinubdan sa sunog. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Sa pulsa CCTV, ang pagpangawat sa usa ka tindahan sa Zamboanga City, Barangay LGU, nagtanyag og reward money alang sa kung kinsay makatudlo sa sospek. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa CCTV, hinay-hinay nga nakasulod kining usa ka lalaki sa usa ka tindahan ni ining usa ka building sa Barangay Manikaan, Zamboanga City pasado alas 5 sa kadlawon adlong Domingo. Midiretso kini sa cashier og gilungkab ang kaha. Apan sa diyang naglisod kini, nangita pa kini og butang nga makatabang og abli. Hangtod nga naablihan og gipanguha ang kwarta ni ini. Taod-taod, misibat kini sakay sa iyang motorsiklo. Matod sa kapitan sa mong barangay, ana sa 7,000 pesos nga kita sa mong tindahan ang natangag sa kawatan. Dugang sab ni ini nga nakatulog ang staff ni adtong tungura human nanirado banda alas 2 sa kadlawon. Busa wala kini nakabantay. Sa karon naghanyag og reward money ang kapitan sa mong barangay aron makatabang sa kapulisan sa pagdakop sa mga sospek. Kini kami reward kadali kami 10,000 si Ken pwede insinya on this takeda on the lugar gayon para pwede kita
Kali impormasyon kung di aton otoridad. Ginakuan pa og pahayag ang tag-iya sa maong tindahan. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Big time nga rollback alang sa diesel ug kerosene ipatuman ugma Abril 28. Apan gasolina musaka ang presyo. Gibutiag ni Energy Secretary Sharon Garin ang 12 pesos ug 94 centavos matag litro nga rollback sa diesel. Samtang ang kerosene moubos sa 15 pesos ug 71 centavos matag litro. Apan ang gasolina musaka og 53 centavos matag litro. Apan giklaro ni Garin nga bisan dunay rollback sa diesel, mag-range ang presyo niini sa 75 pesos ug 93 centavos ngadto sa 101 pesos ug 96 centavos. Dili matud pa magkaparehas ang presyo sa matag gasoline station tungod magdepende kini sa gilayon sa ilang dipo nga ginakuhaan. Gipasalig sa DOE nga bastante ang supply sa diesel tungod naabot na sa nasod ang gipalit sa Philippine National Oil Company. Moabot kini sa 178 million liters sa diesel nga mudugang sa 5 ka adlaw nga buffer stock sa nasod. Kini ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Nakurat ang pipila ka konsumante sa pagsirit sa balay runon sa kuryente sa Davao City. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Apan Sara, giklaro sa Davao Light nga wala napadulong kanila ang pipila sa mga charges kundili napadulong sa mga programa sa gobyerno. Nanawagan ang usa ka consumer group nga unta maamyendahan na ang balaod aron wag tangon ni nga mga charges. Atong sayron. Ning magtiayon sa Barangay 31D sa Davao City, nakuratan sa ilahang bagong bill sa kuryente kay hasta matud pang mahala, sobra doble ang gisaka. Sumala nila nga electric fan raman daw ang ilang ginagamit, hasta mga cellphone. Lisod yun kayo ma'am, kaya tingalo ko naabot na og 4,870 ang akong bayron nun. Tingala ni ako kayong meron nun eh. Period to pila na. 2,000 naman naman. Karon abot ang mga 3,000. Giparehag usab sa usa ka konsumante ang iyang reklamo sa social media. Matud pa, labihan kamahal nga balay runon. Ang nakamahal matud pa, mao ang suma niya illegal daw nga mga add-on charges sama sa subsidy, environmental charge ug uban pa. Gipaabot sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Davao Light and Power Company ang reklamo. Gipatin-aw nila nga ang mga pipila sa mga gibayran nga government charges nga giabaga sa mga konsumante pinaagi sa EPIRA Law o ang Electric Power Reform Act of 2001. Wala matud pa kini napadulong sa ilang mga bulsa kundi sa mga programa sa gobyerno. Usa na diha aron mahatagan og diskwento ang mga marginalized sector sama sa lifeline rate. Kung siya mga subsidiya nato na ginahatag sa mga marginalized sectors na itong mga naasabi na itong na 4Ps. Kung wala pa sa mga kiluhat, may hati dito nila pangilahan regular bill. Kung hindi mo ang kiluhat, dito na sila, naalit siya ka naman na discount mo na ginahasa. In short, kanin siyang mga subsidiary, part isa sa pag-ibayran ang kuryente. Ang may tabo din ang tabo na ikorami collective agent, ikorami ni kolekta, then ang kagawin kolekta na mo, ang ano pong ibayan sa patong sa ligahan at kuryente. Gawa sa subsidies para sa 4Ps ug marginalized sectors, lakip sa gibayran sa mga konsumante ilawom sa EPIRA Law ang universal charge nga naglangkob sa missionary electrification ug environmental charge. Hasta ang feed-in tariff allowance, balay runon nga nagasuporta sa renewable energy developers aron madasig ang paggamit sa limpyo nga enerhiya ug uban pang pass-through charges sama sa transmission ug system loss charges ug value-added tax. Tungod niini, nanawagan ang Davao Consumer Movement nga panahon na aron amyendahan ang EPIRA Law. Sanglit dugang palas-unon matud pa kini sa mga konsumante ang maong mga balay runon. Actually, dugay na po nato nagipanawagan mo nga i-check, i-revisit sa national government ang kaning EPIRA Law tungod kay naka-epekto gid ni sa panginabuhi o pangadlaw-adlaw nga panginabuhi sa mga tao, ilabi na pag-abot na sa binulan nga bayrono nato nga naadi ay mga ingon-aning nga mga charges. Ang una-una nila ani sa pagtukod nila ani sa unang pagbuo ani nga balaod nun kay mahimong competitive ang ato ang energy sector nga maiyahay og pabarato ko no. Ang ito po nag-iyahay na may og pataas.
Sara, sumala sa Davao Light nga wala nagsaka ang ilahang power rate o posible nga ang katong pagsaka sa mga bill no sa pipila ka mga konsumante tungod posible matud pa nga misaka pod ang ilahang pagkonsumo sa kuryente. Nanawagan sila sa mga konsumante nga magdaginot sa paggamit og kuryente. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Usa ka babae patay human gidaro sa truck ang usa ka balay og punerarya sa Alubihid, Misamis Oriental. Driver sa truck kritikal. Ani ang detalye? Dili na mahitsura pa kining usa ka balay ug katapad niini nga punerarya human gidaro kini sa usa ka truck sa Lumbo, Alubihid sa Misamis Oriental niadtong adlong Biyernes. Sumala sa Alubihid PNP nga gikan sa Lanao del Norte ang maong truck ug paingon sa Cagayan de Oro City aron maghatod sa karga niining mga home decorations. Apan pag-abot sa palugsong nga bahin sa dalan, mibuto matod pa ang brake niini hinungdan nga nawadan og kontrol ang driver. Miambak ang driver ug ang helper. Mautong ang driver mo'y nagrabihan po kay nakuha siguro iyang ulo. Sa karon anapa sa ICU ang driver sa truck samtang luwas na ang pahinan tiniini. Apan sumala sa PNP, patay ang usa ka senior citizen nga babae human gidumbol sa truck ang iyang balay. Wasaksab ang punerarya nga katapad sa maong balay. Batud pang sa among sir, traffic investigator sir, na daw sa iyahang gawas kaning murao kaning diskanso nag-igod-ingkod na-apil siya og naigo sa mga siminto. Sa karon aduna nay inisyal nga panagsabot ang tag-iya sa truck banay sa namatay ug ang tag-iya sa punerarya. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Apektado ang 8 ka magbanay human nasunog ang pipila ka kabalayan sa General Santos City. Atol sa sunog, pipila ka mga residente ang samdan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong girespondihan sa kabumberuhan kining dakong sunog nga miulbo sa usa ka compound sa Purok 16 Block 1 Barangay Fatima sa General Santos City pasado alas 6 Domingo sa gabi. Sunod sa halos usa ka oras nga pagpakgang ang naapula ang kalayo. Gibana-bana ang moabot sa 500,000 pesos ang inisyal nga danyo sa sunog. Apan atol sa pagbayanihan sa pagpakgang sa sunog, samdan sa tiil kining 21 anyos nga lalaki human nakatunob og hait nga butang. Lakip sab nga nasamdan sa tiil si Aldrin Bulanon. Saysay niya nga gikan siya nag-CR niadtong tungura diyang nagsugod ang sunog. Nasuta niini nga nagsugod ang kalayo sa balay sa iyang igsuon. Pagsulod na ko, kusog na mga kalayo, pag-itsa na ko, wala na, tapos nainibuto ba? Moto, pasagdanan ako, sige na namigsinggit, kaya di na makaya. Human ang dakong sunog, naabo ang halos 8 ka panimalay dining tungura ug sumala sa Bureau of Fire, nagsugod kuno ang kalayo diniining kwartuha. Among ginasuta gyud kung unsa ang cause. Isa sa mga ginatanaw namo ang sa kuryente kay actually 8 ni kabalay dire pero tulo lang ka naay metro. So serious connection ang uban dire. Sa karon kasamtangang nagtinir sa evacuation center sa mong barangay ang 8 ka magbanay nga apektado nga gilayong gitagad sa LGU. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Gidakop sa otoridad ang usa ka 45 anyos nga tricycle driver sa General Santos City nga usa ka national level most wanted person. Duna kini 56 counts of murder ug dunay kalambigitan sa Mama Sapanum massacre. Apan buwelta sa suspect, biktima siya sa mistaken identity. Atong ibalik si Efren Mamak. Nadakpan sa iyang panimalay kining 45 anyos nga tricycle driver atol sa dugay nga manhunt operation sa PNP ug ubang law enforcement agency sa Barangay Apopong, General Santos City, banda 12:40 sa kadlawon adlawng Sabado. Kasamtangan kining gikustodiya sa Police Station 2 sa Jensan City Police. Matud sa PNP, ang mong suspect nalakip sa lista isip national level most wanted person nga dunay 250,000 pesos reward money. Base kini sa DILG Memorandum Circular 2010-53 kung asa duna kini 56 counts of murder ug walay girekomendang piyansa. Magatubang sab kini og laing murder case nga gifile sa Quezon City Court niadtong 2010 ug wala sab girekomendang piyansa.
Na naman ay warrant gikan sa isyu sa kahuluhan NCR on 56 counts of murder at the same time involved na yun sa Mama Sapano massacre. Apan ang tanang pasangil gilimod sa suspect na mistaken identity lang kuno siya. Dili na tinuod, sir. Kumbaga, mistaken identity lang na siya, sir. Sa tinuod lang, sir, dugay na ako diri sa Jinsan. Diri na ako na tao. Diri na ako nag-eskwela. 45 years na ako sa Jinsan. Dugang sab sa nadakpan nga ang middle name ug edad sa moong wanted nga gipangita dili kuno tugma sa iyaha. So nagkataon lang na, sir, nga kanang tao nga sa 56 counts nga parehang pangalan, parehang apelyido, ang picture. Ang lang kay ang middle name niya, height, edad ug address, iba. Na mo kita park na po na sa iyang disguise. Sa karon wala pa gibutyag sa PNP kung kanon sa dad-o ng mga suspect sa kauluhan. Samtang tukion pa sa PNP ang maong reward money nga angay itunol sa maong informant nga nagtudlo sa maong suspect. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Pinay nga lakip sa namatay atong sa missile attack sa Israel. Pipila ka semana na ang nakalabay, nakauli na sa ilang balay sa Kulambugan, Lanao del Norte. Ani report. Hingpit na nga nauli sa ilang balay sa Kulambugan, Lanao del Norte ang patayng lawas ni Lucille Jean Olasiman Gersovich, ang usa sa Pinay nga namatay tungod sa missile attack sa Haifa, Israel niadtong April 5 tungod sa nagpadayong kagubot tali US-Israel batok Iran. Gikakurat gyud sa iyang mga ginikanan ni Lucille ang balita nga ilang nadawat gikan sa embahada sa Pilipinas sa Israel niadtong April 6 nga wala na ang ilang anak tungod na damay kini sa missile attack. Sakit kaysa kung una-una nga gumikan sa gira dito sa Iran, US ug Israel nga daghang nadamay nga mga inosente labi na sa akong anak. Dayon sa iyang pangidaron, di jud unta ko kadawat. Daghan kay mo ingon nga dawato nako pero dili pa jud ko kadawat sa akong anak nga mawala. Pagpaklaro sa kabanay ni Lucille nga dili kini nurse. Miabot matud pa kini sa Israel, unom kabula na ang nakalabay. Human na minyo og Israeli national nga iyang naila sa Cebu. Wala sab sa hospital na hitabo ang missile attack. Apan sa panimalay sa iyang in-laws, diin sila temporaryong nagtiner tungod baguhay lang nakagawa sa ospital ang iyang father-in-law. Lakip sab sa namatay sa missile attack ang iyang bana nga Israeli national ug ang mga ginikanan niini. Gitakdang ilubong si Lucille karong Domingo, April 26. Pipila sab ka mga representante sa Israeli Embassy ang mibisita na sa haya ni Lucille ug nagpaabot sa ilang hinabang. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gituki sa Cagayan de Oro City Council ang pagsulbad sa nagpadayong problema sa mga rugby boys ug rugby girls na nagagamit og volatile solvent isip illegal substance. Pagpahugot sa mga polisiya sa pagbaligya niini usa sa mga gihisgutan. Ani ang report ni Cyril Chavez. Gituki karon sa Cagayan de Oro City Council ang usa sa mga nagpabiling problema sa syudad. Ang padayong pagpabilin sa presensya sa mga rugby boys o girls o katong mga individual kung asa sagad minor de edad nga gagamit og volatile solvent isip illegal substance. Busa gihisgutan kini sa konseho alang sa angayang pagahimuon sa LGU aron matutukan ang maong problema. Human na matikdan ang nagkataas nga ihap sa mga gagamit og volatile solvent sa syudad. Under Presidential Decree number 1619 and Republic Act number 9344, our government unit is mandated to protect children from substance abuse and to intervene cases involving children at rest or in conflict with the law. Usa sa mga nakita ni Konsehal Roger Abaday ang hilabihang kasayon lang sa pagpalit sa mong substance. Our barangay councils for the protections of children, BCPC, must take the lead in identifying hotspots in responding to cases involving minors. Gawas ni ini, kinahanglan sab nga tutukan sa City Health Office uban ang nagkadiyang opisina sa LGU sama sa CSWD og sangguniang kabataan nga matagaan og saktong rehabilitasyon ang mga individual
nga gagamit niini. This measure is not intended to burden our businesses, but this is to ensure that they become partner in safeguarding our youth. Karon, dalhon na ngadto sa committee level ang mong resolution aron mas mapalawman pa ug maisgutan ang mga angayang himuon. Cyril Chavez, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Pipila ka mga individual nga nag-inom kilid sa dalan na atlan sa mga personay sa Regulatory Compliance Board o BNP sa Cagayan de Oro City. Ang maong mga individual gipang isyuhan og ordinance violation receipt. Mga patigayon sab nga nag-operate nga walay business permits gipang isyuhan og OVR. Ani ang report ni Cyril Chavez. Naatlan sa mga personahe sa Regulatory Compliance Board kung RCB sa Cagayan de Oro City LGU uban ang PNP kining unom ka mga individual nga nag-inom kilid sa dalan sa Barangay Carmen ug Balulang ning syudad. Ang ilang gihimo dakong bawal subay sa Ordinance Number 5133-95 nga ginapatuman sa syudad. Lakip na sa DILG Memorandum kung asa gibawal ang pag-inom sa dalan ug paghukas-hukas. Busa usa-usa sila nga gipang-isyuhan og Ordinance Violation Receipt kun OVR. Labi na kay dunay directive ang Secretary of Interior and local governments nga pahingusgan yun kining pagbawal, apprehend nining gainom sa lapin sa dalan, ang mga public place lugar, apil na kining gahukas-hukas. Samtang sa laing operasyon, gironda sab sa mga personay sa RCB o PNP ang mga karaoke bars o videoke bars sa Barangay Lapasan, partikular sa Agora area. Kini ang mga patigayon nga nag-operate bisan walay business permits. Upat ka individual sab ang gipang-isyuhan og OVR human nga nag-inom kilid sa pampublikong lugar. So ang gabuhaton nato ay isyuhan nato og OVR katong madakpan kay kung di sab nila iseto lang ilang OVR, mahitabo niya na mo file og kaso ang city. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Gihiklin si US President Donald Trump ug pipila ka US officials human na musil ang usa ka lalaki sa White House Correspondents' Dinner. Milanog ang sunod-sunod nga buto sa pusil. Giling gi-secure sa Secret Service agent si US President Donald Trump. Dayon gihitling kini lapkip sila First Lady Melania Trump, Vice President J.D. Vance ug uban pang miyembro sa gabinete nga mitambong sa maong panagtapok. Sa CCTV makita ang usa ka armadong lalaki nga gikugod sa security officers. Gipusil sab niini ang usa ka agent. Sumala ni Trump, luwas ang agent nga napusilan tungod nakasuot kini og bulletproof vest. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga naglantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan kani adto ug karon serbisyong tinuod lang.